Edwin Tan Podcast. Kapag malinis ang konsensya, hindi ka kailanman nag-iisa. Base sa quote ni Charlotte Bronte. If all the world hated you and believed you wicked, while your own conscience approved of you and absolved you from guilt, you would not be without friends. May isang tanong ako sa iyo. Ano ang pipiliin mo? Na mahalin ka ng buong mundo, pero alam mong nagsinungaling ka sa sarili mo. O kamuhian ka man ng lahat, pero alam mong ginawa mo ang tama. Napakahirap sagutin ang tanong na iyan. Dahil likas sa ating mga tao ang gustong tanggapin. Gusto nating purihin tayo. Gusto nating paniwalaan tayo. Gusto nating marinig ang mga salitang, mabuti kang tao. Pero paano kung dumating ang araw na kabaligtaran ang mangyari? Paano kung husgahan ka ng mga taong hindi alam ang buong kwento? Paano kung may kumalat na maling balita tungkol sa iyo? Paano kung ang ginawa mong kabutihan ay binigyan ng masamang kahulugan? At higit sa lahat, paano kung halos lahat ay naniwalang ikaw ang may kasalanan kahit alam mong hindi? Dito pumapasok ang napakagandang sinabi ni Charlotte Bronte. Sabi niya, kung kamuhian ka man ng buong mundo at paniwalaan nilang ikaw ay masama, ngunit ang sarili mong konsensya ay nagsasabing wala kang kasalanan, hindi ka kailanman magiging walang kaibigan. Napakaganda ng ideyang ito. Dahil ipinapaalala nito na may isang kaibigan na madalas nating nakakalimutan. Ang ating konsensya. Noong bata tayo, madalas nating marinig ang tanong na, sino ang nagsabi na gawin mo yan? Pero habang tumatanda tayo, mas mahalagang tanong pala ang, ano ang sinasabi ng konsensya mo? Maraming tao ang nabubuhay para sa opinyon ng iba. Isang negatibong komento lang sa social media, buong araw nang sira ang loob. Isang tsismis lang sa opisina, hindi na makatulog. Isang maling akusasyon lang, pakiramdam nila tapos na ang buhay. Hindi dahil totoo ang sinabi ng iba, kundi dahil binigyan natin ng sobrang kapangyarihan ang opinyon nila. Minsan, mas pinakikinggan pa natin ang ingay ng mundo kaysa sa katahimikan ng ating sariling puso. May kwento tungkol sa isang guro na napagbintangang nandaye sa resulta ng isang kompetisyon. Maraming magulang ang nagalit. May mga nanirang post online. May mga nagsabing hindi na siya dapat magturo. Tahimik lang ang guro. Hindi siya nakipagsagutan. Hindi siya gumanti. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang buong investigasyon. Napatunayang wala siyang kasalanan. Ang taong unang nanghusga ang siyang humingi ng tawad. Pero ang pinakamahalagang nangyari ay hindi ang paghingi ng tawad. Ang pinakamahalaga ay ito. Habang wala pang nakaalam ng katotohanan, mahimbing pa rin ang tulog ng guro. Bakit? Dahil malinis ang kanyang konsensya. Iyon ang kayamanang hindi kayang nakawin ng tsismis. May kasabihan na nagsasabing, reputation is what people think you are. Character is who you really are. Ang reputasyon ay nasa kamay ng ibang tao. Pero ang karakter, nasa iyong sariling mga desisyon. Minsan pareho ang dalawa, minsan hindi. At kapag hindi sila magkatugma, doon sinusukat ang tibay ng iyong pagkatao. Napansin mo ba? Maraming tao ang desperadong linisin ang pangalan nila. Pero kakaunti ang nagsisikap linisin ang konsensya nila. Mas gusto nating magmukhang mabuti kaysa maging mabuti. Mas importante minsan ang image kaysa integridad. Pero ang problema, kapag gabi na at ikaw na lang ang mag-isa, hindi likes ang kakausap sa iyo. Hindi followers. Hindi subscribers. Hindi mga award. Kundi ang iyong konsensya. At iyon ang hindi mo matatakasan. Hindi ibig sabihin ng quote na huwag ka nang makinig sa ibang tao. Mahalaga rin ang puna. Mahalaga rin ang correction. Kung nagkamali tayo, dapat tayong magpakumbaba. Kung nakasakit tayo, dapat tayong humingi ng tawad. Hindi lisensya ang, malinis ang konsensya ko, para baliwalain ang katotohanan. Dahil may mga taong mali ang konsensya dahil ayaw nilang harapin ang katotohanan. Kaya kailangan ding sanayin ang ating konsensya sa katapatan, kababang loob, at pag-ibig. Ang tunay na malinis na konsensya ay hindi bunga ng pagdadahilan. Ito ay bunga ng tapat na pagsusuri sa sarili. May isang kakaibang kapayapaan ang taong alam niyang ginawa niya ang tama. Maaaring umiyak siya, maaaring masaktan siya,
Maaaring mawalan siya ng mga kaibigan. Pero hindi mawawala ang respeto niya sa sarili. At napakalaking bagay niyon. Dahil kapag nawala ang respeto mo sa sarili, kahit palakpakan ka pa ng buong mundo, may kulang pa rin. Pero kapag napanatili mo ang iyong integridad, kahit mag-isa ka sandali, hindi ka tunay na nag-iisa. Kasama mo ang iyong konsensya. Kasama mo ang katotohanan. At sa tamang panahon, makikita rin iyon ng mga taong handang makinig. Kaya kung ikaw ay dumaraan ngayon sa maling akusasyon, kung may mga taong hindi ka naiintindihan, kung may mga kaibigang tumalikod, huwag agad mawalan ng pag-asa. Tanungin mo muna ang sarili mo. Tama ba ang ginawa ko? Naging tapat ba ako? Naninindigan ba ako sa katotohanan? Kung ang sagot ay oo, ipagpatuloy mo ang paggawa ng mabuti. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba. Pero kontrolado mo ang iyong karakter. Hindi mo hawak ang opinyon ng mundo. Pero hawak mo ang iyong integridad. At tandaan mo ito. Ang opinyon ng tao ay maaaring magbago sa loob ng isang araw. Pero ang kapayapaang dulot ng isang malinis na konsensya ay maaaring tumagal habang buhay. Kaya huwag mong ipagpalit ang iyong katotohanan kapalit ng pansamantalang pag-aproba ng karamihan. Sapagkat sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi, ano ang tingin nila sa akin? Kundi, ano ang alam kong totoo tungkol sa aking sarili? At kung masasagot mo yun ng may katapatan at may malinis na konsensya, maaaring hindi ka maintindihan ng buong mundo. Ngunit hindi ka kailanman magiging tunay na nag-iisa. Dahil ang isang malinis na konsensya ay isa sa pinakatapat na kaibigang maaari mong makasama sa buong buhay.